morning. And actually ngayon sa RS kasi Sunday. So walang mga mekaniko na mag-isa. Dito sa amin kasi pag nagpapalit ng oil seal sa telescopic, ganyan, hinugasan talaga dito namin ng gas. Before, gasolina. Kaya lang, I found it dangerous. Delikado. Tsaka yung pagkrudo kasi ang ihugas, ganyan sa makina, pag nag-overhaul, di ba, hinuhugasan talaga siya para malinis, tanggal ang dumi. So kapag krudo kasi matagal matuyo, so gasolina talaga. Kaya lang masyadong delikado yung gasolina. Kaya ayan, gas na. So pang ilang container na natin to? 4 na container nga 30 na yung naubos namin before gasolina talaga. Yung gas namin. Kaya lang, pag gasolina kasi masyadong delikado. Tapos hindi natin maiwasan, di ba, may mga naninigarilyo, tapos may makikinood habang may ginagawa, tapos gasolina yung gamit. So hindi maiwasan na magkaroon ng alam niyo na, baka magkaroon ng fire or hindi sinasadyang sunog. So iniwasan natin yun. Kaya ayun, na-discover o pag napag-isipan ni Ringa, sabi niya gas na lang talaga. Kasi hindi naman pwedeng hindi kasi hugasan yung makina o yung telescopic. Ewan ko lang po sa iba, pero dito sa amin, hinuhugasan talaga dito ang telescopic kapag nagpapalit ng front fork oil seal. Ayan. So, siguro sa iba hindi, pinupunasan lang. Pero dito, ever since talaga, hugas. Nga lang, yung gasolina nakaraan. Ngayon, gas na. Mahal yung mas mahal pa nga ang gas, di ba? Mas mahal pa ang gas sa gasolina. Ang per litro. At wala kang mahanap na gas dito sa amin sa ibang mga munisipyo. Doon na tayo sa city at iisa lang yung station na may gas. Ay, hirap na hanapin ng gas. Tapos ang mahal pa. Mahal pa yung gas kaysa gasolina per litro. Ngayon, sobrang mahal ng gas. Tinipid na rin ang paghugas dati litro. Talagang bakbak. Buhos lang, buhos. Sus, mahal pa ang gas kaysa gasolina. Kaya kalahati na lang talaga. Tapos, wala pang mapagmiluhan kung saan. Ayan. Kasi pag hindi kasi hinugasan, sa iba kasi hindi hinugasan, punas-punas lang dito. Pag telescopic, hugas talaga yan para malinis lahat. Pagtanggal ng mga tube na yan, spring, hinugasan sa loob. Siguradong clean talaga. Ang first step, kapag magpalit ng front fork oil seal, ay dito. Di ba, Hal? Luluwagan yung dito, yung bolt using wrench, Allen wrench. Sana yung bolt niya dyan. Using Allen wrench na yan, dito. Siya, dyan sa ilalim. Tapos, syempre, ibababa, lilinisan. After linis, puputulan ng spring yung bagong Yung iba naman hindi din nagaputol. Ayan, nalagay ang fork oil. May naglalagay din ng tuti, pero mas madulas ang fork oil compare sa tuti. So, yung iba, ginagamit tuti pag tricycle kasi syempre mas, kumbaga hindi siya ganun kadulas, mabigat ang tricycle. Pero kapag like mga single, mas recommended talaga at mas maganda itong fork oil kasi mas madulas siya. Ayan, ito yung fork oil seal, may spring yan dyan sa loob. Yung iba hindi nagbabawas, hindi nila binabawasan as is. Pero dito sa amin, binabawasan talaga para mas mahigpit. Kasi pag hindi bawasan, diretso mo doon, madali siyang puputok, madali siyang luluwag kasi malaki na kagad yung spring. Pero kunting-kunti lang binabawas doon. Sa mga, halimbawa, yung may extra oras, pero kahit dito maraming gawa, ay talagang binabawasan nito. Iba kasi hindi na, para mas mabilis, diretso na salpak dito, bawas talaga yan. SOP. So yan, tatanggalin ang bolt sa ilalim. Yung doon kanina. Using Allen wrench. Para lumuwag. Ayun. Na. So, ganito kasi ang tubig na marumi na, tigas na yan ang telescopic. Saka sa balikat yan, hindi na siya naglalaro. Siyempre wala ng coil na at ang luwag, luwag. Medyo matigas na yung kanyang ayun, ito yung bolt dito. Yan, adin. Yung dito. Yan siya nakakunik. Yan. Para hindi makunik. Doon siya nakakunik. Yan, dito siya. Yan siya nakabolt. Dito yan. Tapos tanggalin ang ang spring. Ganyan. Para mahugasan. Yan. Yung mga lamang loob ng telescopic tatanggalin para mahugasan siya. Ito, may tama na. Tagaliatin din ang panuhan.
puslit na tagas, tagal mo po hindi ipapalitan. Kaya grabe na lang kakunti ang laman. Ha? Grabe na kakunti ang laman yan kasi tagas, puslit na damage yung telescopic mo. So dahil nga may damage ang telescopic due to not attending maintenance, ay kailangan lihain yung part na yun. So ayan yung ano, nakuha na yung pilsil. So ayan, kaya kaya i-remind talaga na na kapag puslit na tagas, ayan ang pag ipapalitan ka agad kasi magiging malaki ang damage niya eh. Parang din. Parang mga yung pag change oil din, imbis na oil ang problema, matuyuan, kapatok, mas malaking problema. Ganito lang ayan. Dalawang klase ang dulo niya, isa matulis. Sana? Yan, pag yan ang pinutol mo, nagkamali ka, wala na. Hindi mo na makagamit ng spring. Ayun. Pero yan yung clip niya. Hindi ko ito matulis, yung kabilang dulo. Yung kabila, parang yan yung, ito yung ibalimbod mo dito sa dulo. I-thread yan. Oo. Yun nga, ibalimbod, i-thread, ipasok. Tapos, pero hindi yan yung puputulin mo ang dulo yung kabila. Yung panali. Ganyan lang kaliit. Super liit lang yan dito. Yan. Ganyan lang kaliit. Nasirahan mo kasi, wala na. Makatalsik na siya, hindi siya mag-aabot. Pag ganyan kaliit ang tinatanggal dito, para mas mahigpit yan. Pero kapag medyo natatamad na, dinidiretso na lang salpak. Pero dito talaga ginaanhan yan para mas mahigpit yan. Huwag nyo rin habaan ng pagkat, hindi na yan mag-abot doon, hindi nyo na malalaki yung spring yan. Ganyan lang kaliit, tansyado lang. Ayan siya. Basta yan na, ilalagay na yung ilalagay na yung wheel seal. Sa dito yan siya, o yan. Tapos kukuhain mo lang yung lumang wheel seal, ilalakra mo ganyan. Ano ba sa Tagalog yung ilalak? Patong, tapos ipasok na ganyan. At magkuha ng, hintayin lang natin. Ayan. Okay. Ayan na, pumasok na. Ayan ang kanyang lock. Front part wheel seal lock. Tapos, ayun na, pasok na yung spring lock. Yan. Yan yung wheel seal lock kasi nga, para hindi maglabas yung hindi bumitaw yung wheel seal. Diyan sa tapos yan, ang dust shield. Actually, this is dust shield. Pag marinig ko kasi ba, dust shield. Dust seal, pwede rin. Dust seal. Pero dust shield. Kasi kaya siya tinawag na dust shield. Para yung dumi, alikabok, hindi siya papasok dito. Shield. Shield, siya ay protection. Hindi siya yung ilalak mo yung dumi. Dust seal. Dust shield. Depende na lang din yun. Kasi pag hindi kayo kaintindihan din minsan. Pero kapag marunong, na syempre bibilhan, alam na yun, di ba? Mate. Pag hindi rin magkaintindihan yung magkausap, hindi na magkaintindihan kung ano yun. Pero pag marunong, diba dito, kahit ano pang tawag mo dyan. Yan. So, hugasan. Nalihaan na. Tatiin daw, after nung nalihaan. Saan yung part na yun? Ito siya, At least, may kasi yan kanina, parang may groove na siya. So, at least malihaan siya para maging makinis siya ulit. At saka para maiwasan yung mas malala kaagad na pag nung kalawang. Pagdami ng kalawang. Nung isa wala. Depende kasi yan minsan isa lang pupuslit, minsan sabay, minsan kabila. Pero pag may puslit, pag maintenance, pagawa agad. Parang sakit din ng tao na dapat sana lang, simpleng sakit. Di na pa-check up, di na pa-gamot, lumala. Yan, pasok na yung spring, sprocket. Ayan, pasok na yung spring. Sa tube. Sa inyo ba yung sa kaibilo? Sa inyo ba yun? Doon yung una naming tindahan. Pabili kami dito. Nagtatayo kami. Lumipat na rin kami dito. Pero nandun din kami kahapon. Bukas, doon ka magbabantayhan kasi ang bantay doon magpupunta ng Bangkalaan. Duty ka doon hanggang 19. 19 pa ng tanghali ang uwi nila sa dam. So ayun, nalak na, nabalik na yung bolt doon sa ilalim. Kaya pasok na yung spring. Tindaw ng spring. Ayan, hindi ko na nakunan. Ayan, pasok na. Ayan. Ano kayo bang kampiyan? 19 start. Hanggang 29. Pero kaya sila. Tapos, ayan. Lagyan natin ang pork oil. And then, ang paglagay ng pork oil, actually, hindi talaga ubos yan ng isang 200 ml. Para mag-iiwan ka ng mga 3/4. Ayan, kalahati. Ayun. So, nasa 180. 150 lang siguro. 150? 180. Ayan, okay. Yan, nasa 180. 180 ml. Yan siya. Pag inubos, pag na-over oil, yung telescopic mo matigas. Pag kulang din naman, pag malambot masyadong mag-bounce. Matigas. Malambot masyado. Pag puno naman,
tigas masyado. So tama-tama lang. Itansya lang siya. 180 ml sa isang teleskopikan para hindi maano. Pero kapag like mga tricycle or mga top down na mabigatan, pwede yun i-intend yun na para medyo matigas. Para hindi siya masyadong balandra-balandra. Parang oil din sa makina ba? Pag inubos mo yung pang 500 ml, ubo-ubo din lumod. Lumos. Ente oh. Yan. Kasi nagkaroon na siya ng friction kasi wala ng oil. Kaya na lang yung oil mo oh. Hindi na sapat na supply yun para makapaglaro ng maganda. Wala, baliktad ka rin dito ng teleskopik. Wala. Hindi kami nagkakakuha ng baliktad. Diba sa puyo? Sayang ang pera. Baliktad dito. Yan ang uso namin dito dati. Baliktad. Kaya lang, nag-ano din kasi na ano. Na hindi rin nagatagal. Kaya, ayun, nagtigil na baliktaran kasi hindi rin nga nagatagal nga. So, yun na, binalik na dyan. Dito. Yan, sa kanyang lowered, butterfly ng T-post. Dito kasi ito T-post. Tapos, ito na. Dito na sa T-post na. Ito yung ulo nun eh. Yan, ito yung kabila. Ayun yung kabila. Ninalak na. Tapos, higpit na. Yan. Mabilis lang. Matagal lang talaga minsan magawa ng front fork oil seal kapag yung matitigas. Ay, nako, lalo na dyan sa mga klase ng sa mga XRMs, mass wave. Yun yung grabe na madalas na na naglalak, hindi na matanggal yung mga yung bolt dito sa ilalim, ganon. Yung wheel seal hindi na matanggal kapag poor maintenance. Siya ang bilis lang. Tapos ilalak na lang yung ilalak mo na lang yung yung mga butterfly ng T-post. Sa baba, lowered yan, yung sa taas. So, hindi ko alam kung may natutunan kayo at nasundan nyo yung ating tutorial, pero ang main talaga nito is yung sa spring and then reminders sa maintenance, ganon. Kasi pag hindi ka maasikaso sa maintenance, mas malaking gastos or mas malaki ang madadamage. Kagaya ng ganyan. Na imbis na wheel seal lang, kung masisira ganyan, kumbaga may lamat na yung yung telescopic. So ayan, nahuli na tayo sa ating tutorial dahil nga yung mga huli tapos na, malinis na at okay na yung kanyang telescopic. Ayan, sundan lang ang ating mga tips at payo para hindi ma-damage at maiwasan ang paggastos pa na mas malaki kung ma-damage na ang iyong telescopic. So, 3 things. 180 ml sa pag-fork oil, maliit na bawas sa spring ng wheel seal, hugasan ng gas o gasolina para mas malinis, walang maiwan ng mga dumi-dumi. At liha lang ng 1,000 kung may damage para kuminis ulit siya at maiwasan ang mas paglala pa ng nung damage ng telescopic. And then final ay maintenance talaga. Yan, para sa long life ng ating mga motorcycle, dapat well-maintained siya. Yung mga maintenance ganyan, maintenance lang yan siya. Sa labas lang yan. So, ibig sabihin, oil for long life of an engine, kahit na anong engine, is pinaka-importante ang oil. Yan ang dugo ng mga makina talaga. And then, yung mga ganyan, at least yan, nandyan lang. Pag oil na kasi ang binitin mo yun sa oil, dyan na magkakaproblema ang buong sistema ng motor. Ayan, yun lang. Thank you very much and see you in my next video. Bye-bye. Happy Sunday po!